Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong kaloob, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. This is Pastor Mel ng CCL. Muli po ay magsama-sama tayo sa pananalangin. This is our covenant. Kasama po ang buong pamilya ng CCL. Bali po, mayroon na po tayong confirm na 552 na merong virus. At meron na pong namatay na 35 at nakarecover na 20. Yan po ang update as of 4 p.m. Kaya tayo po ay hindi magsasawang manalangin, dumulog sa Diyos dahil siya ang ating pag-asa sa pandemic ng ating bansa. Wala nang iba pa akong hinihiling. Salamat po, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagmamahal sa amin, salamat sa paglikha sa amin, at salamat sa iyo pong plano sa aming buhay. Pinupuri ka namin, pinaparangalan ngayon pong hapong ito. We come before you, we submit our lives to you ngayon pong oras na ito, at patuloy po naming iniimbitahan ang iyong pagkilos. Pagtugon sa amin, ang iyo pong pagtingin sa amin, ay iyo po, Panginoong, ibigay sa amin. Sama-sama po kami, kasama po ang buong CCL, kasama po ang lahat ng nanonood ngayon, ay dudulog sa iyo upang ipaabot namin sa iyo ang kalalagayan po namin. Kagaya ng mga unang tao na dumulog sa iyo dahil sa mga hindi magandang kalagayan, ikaw ay tumutugon. Naniniwala kami ngayong hapong ito, ikaw po ay tutugon sa bawat isa sa amin. Salamat po. Let the covering of your precious blood be upon us as we gather together in prayer. Samahan mo po kami. Salamat po sa iyo, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ngayon pong hapong ito, isa po sa isinama ko ngayon sa programa ko ngayon ay kung sino man po ang merong gustong ipag-pray, iyo lang pong ano lang po kayo dyan, mag-post lang po kayo dyan, at sa katapusan po ng programa na ito ay pag-pray ko po rin po kayo. Salamat po. At bago tayo magtuloy-tuloy sa prayer, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang matatagpuan dito sa Mga Ngaral chapter 3 verse 1. Meron pong nakasulat na ganito: ang lahat na nangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ito pong verse na ito ay isinulat ng mangangaral na walang iba kundi si Solomon, na anak ni David. From that verse, gusto ko pong magbigay ng ilang lang na points na pangbigay sa ating inspirasyon bago po tayo mag-pray. Ang Diyos natin ang manager, ang architect, ang engineer, ang economist, ang doctor, ang healer, at siya po ay isang perpektong Diyos, at siya ang nagdidisenyo, gumagawa
ng mga timing ng mundong ito. Tinatakda ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang ating pandemic ngayon ay isa sa itinakda ng Diyos na mangyari. Gusto ko pong i-share sa inyo na tungkol sa season ng Diyos. Bawat pangyayari ay isang season na ginagawa ng Diyos at mayroong tatlong bagay po akong i-share about the season of God. Number one, it has time. Meron pong oras o panahon ang season ng Panginoon. Ibig sabihin po noon, merong measure of time. Merong measure of time na ibinibigay ang Diyos sa bawat season na ibinibigay niya. Ibig sabihin, kung kalungkutan, natatapos ang kalungkutan. Kung kagalakan, natatapos ang kagalakan. Kung tagumpay, natatapos ang tagumpay. Ang pag-aani, natatapos ang pag-aani. Meron pong specific o measure ng oras na ibinibigay ang Diyos sa kanyang season. Kaya ito pong pandemic natin ngayon, ito'y season na ibinigay sa atin ng Diyos. Meaning to say, meron po siyang measure of time. Matatapos po ito. Hindi po ito pwedeng ganito na habang panahon. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng time sa bawat season na ibinibigay niya sa tao, sa mundo, sa bawat lugar, sa bawat bansa ay mayroong measure of time. Yan po yung una. Pangalawa, it has schedule. Bawat season na binibigay ng Diyos, meron po siyang schedule. Ibig sabihin, meron po siyang specific of time. Halimbawa po itong pandemic, ito po yung specific na time, schedule na ibinigay ng Panginoon na ang pandemic ay dumating sa Pilipinas at sa buong mundo. Na siyang yayanig sa buong mundo. Actually, halos buong mundo na yayanig ng pandemic na ito. And ito ang schedule niya na ibinigay sa mundo. Pag sinabing schedule, merong exact time, exact date, exact year. Yan po yung season ng Diyos. Sa buong kasaysayan, sa kasaysayan ng Biblia, kapag nagbigay siya ng salot, measure of time, may schedule po, kung ikailang araw, ikailang salot, meron po siyang schedule na inilalagay. At ang mundo natin ay nakadanas na ng iba't ibang uri ng nakakatakot na virus, mga sakit. At halos nga taon-taon ay meron. At ngayong taon, ito yung tinatawag na end COVID-19. Ito po yung naka-schedule ngayon. At tayo ay tinetest ng Panginoon sa mga season na yan. At maraming dahilan ng Diyos. Maaring paalaala, maaring testing, maaring ito po ay paraan niya para isakatuparan ng kanyang plano. So yan po yun, pangalawa. And then pangatlo, it is to be known. Ibig sabihin noon, kapag siya ay gumawa ng season, naglagay ng season, ito po ay hindi masisikreto. Mararamdaman ng buong mundo. Mararamdaman ng tao. Mararamdaman ng lahat. Kapag siya ay nagbigay ng season, nararamdaman ito ng kanyang target. Hindi pwedeng baliwalain, hindi pwedeng itsapuera na mayroong ginagawa ang Diyos. Talagang mararamdaman mo siya, mayayanig ka. At ganyan kung gumawa ang Diyos ng season. Kaya kapag ang Diyos gumawa ng season sa buong mundo, hindi pwedeng hindi pansinin ng mundo. Naalala ko lang po yung mga taong parang hindi nag-iintindi pa, nagbabaliwala pa sa instruction ng authority. Darating ang araw, mararamdaman niya kung ano ang season na ipinadadala ng Diyos sa mundo. Sa ayaw niya man at sa gusto, mararamdaman niya. Hindi ko alam kung totoo pong na-extend na po yung ito pong ating quarantine. Hindi ko pa confirm yun. Pero mararamdaman kapag ang Diyos ay gumawa ng season, it is to be known. Hindi po yan sikreto. Malalaman po yan ng tao. Mararamdaman ng tao. Kaya po, ang maganda po sa lahat, na season na dumating sa atin, yung tinatawag na salvation. Kaya natutuwa po ako sa Diyos dahil kahit pa po ano po ang nagawa ng tao na hindi maganda, gumagawa lagi siya ng season for salvation. Gumagawa lagi siya ng season na makipagkasundo, mag-redeem. Ganun ang ating Diyos. Kaya po,
this season, gusto ko pong maipaabot sa atin for inspiration. Ngayon pong araw na ito sa ating prayer. Sa season ng God, ito po yung tatlo. Number 1, it has time. Pangalawa, it has schedule. And number 3, it is to be known. Kaya alam mo kung iyan ay ginawang season ng God sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Huwag tayong mag-alala. This end COVID-19 season ay merong time frame ang Diyos. At ito ay matatapos. Purihin po ang Panginoon. Unahin po nating ipag-pray ang mga doktor. Sila po yung direct contact sa mga may sakit. At ayon po sa balita, may mga doktor na rin po nagkakasakit dahil sila yung direct contact doon mismo sa mga may sakit. Pag-pray po natin sila. Amen. Hallelujah. Thank you, Father God. O Holy Spirit, Father God, Jesus, we come before you tonight and patuloy po naming isinasubmit sa iyo ang kalalagayan po ng mundo. Sa iyo pong inilagay na season sa mundong ito. Alam ko pong meron kang napakahalagang reason kung bakit mo ginagawa ito at pinapabayaang mangyari. Ganun pa man, sa sitwasyon po namin, we live up to you, Lord. Lahat po ng doktor, lahat ng mga nag-a-assist sa doktor, sa mga tao na direktang contact sa mga may sakit, mga nag-aasikaso sa kanila upang makarecover. Lord God, itinataas ko po sila, Panginoon, sa iyo. Bigyan mo po sila ng espesyal na pagkalinga, Panginoon. Sila na pinili mong doktor upang maging gabay, maging tuwang sa mga may sakit. Especially po yung mga espesyalistang tumitingin sa mga may sakit. Pagpalain po sila ng karunungan, ng katalinuhan, ng tapang, ng passion. Bigyan po sila ng ekstrang tatag ng immune system para po hindi sila madamay sa karamdaman, kundi sila po ay patuloy na maging pagpapala sa lahat ng mga may nagkakasakit. Salamat po, Diyos, tinataas ko po sila, Panginoon, sa iyo. Kasama po ang kanilang mga nurses, mga assistant, mga nasa medical na nagpo-volunteer para po sa pagtugon sa pangangailangan sa pag-recover ng mga may sakit. Salamat po, Diyos. Touch them right now. Thank you, Father God. Salamat po. Itinataas ko rin po, Panginoon, sa iyo ang mga frontliners, Panginoon. Sila na tumutugon para po ang virus ay hindi na kumalat sa mga lugar-lugar. Tulungan po sila, Panginoon, sa kanila pong mga gampanan. Sila rin na direkta rin na humaharap sa mga tao para mag-control. Bigyan po sila, Panginoon, ng passion. Bigyan mo sila ng patience, Panginoon. Kung minsan po ay may mga taong hindi rin kagad basta nakakaunawa ng kalagayan. Just give them, Lord, the patience, Panginoon. Salamat po. At sila rin po, ingatan mo, especially po doon sa mga frontliners na hindi na halos natutulog dahil po nagbabantay sa sitwasyon ng mundo. Lord God, iabot mo rin po ang iyong kamay sa kanila. Itouch mo po sila, ingatan mo po sila, at kasama po ang kanilang mga pamilya na nag-aalala sa kanila sa pwedeng maging sitwasyon nila. Let the peace, let God comfort, O God, be upon them, Lord God, na patuloy po sila na bigyan po, Panginoon, ng isang magaan at puno ng passion na paglilingkod sa sitwasyong ito. Salamat po. Cover them with your precious blood. And tinataas ko rin po, Panginoon, ang komunidad. Especially po yung mga hindi pa rin po nasasaway. Lord God, iparamdam mo po sa kanila ang kahalagahan ng pagsunod. Iparamdam mo po, Panginoon, sa kanila at ipaunawa na ang kailangan po ang pagkakaisa para po malusutan ang pandemic na ito. Pagpalain po ang mga community, especially po yung nahihirapan na makakuha ng makakain sa araw-araw. Hayaan niyo pong lagi silang makakuha ng supply. Tulungan po ang mga barangay captains, ang mga mayors sa mga city at bayan
Lord God, ang mga gobernador, tulungan mo po sila na magkatuwang-tuwang sila para matugunan ang pangailangan ng pagkain sa araw-araw. Mga pangunahing pangangailangan may abot po, Panginoon, sa mga taong ito. Kasama nito, tinataas ko po, proteksyonan mo po sila kung paano sila nag-iingat, kung paano nila pinoproteksyonan ang kanilang sarili. Lord God, higit proteksyonan mo sila. Hayaan niyo pong magkaisa ang buong bayan, magkaisa ang buong mamayan na para po sa pagsugpo nito sa pamamagitan ng pagpapasakop. Salamat po. Kaawaan mo po ang bawat isa. Salamat po, Diyos. Tinataas ko rin po noon yung mga na-confirm na may karamdaman ang 552 as of 4 p.m. ngayon pong araw na ito. Nagdideklara kami ng kinig sa pangalan ni Jesus sa kapangyarihan ng pagkabuhay mo, sa kapangyarihan ng mga sugat at latay na naranasan po sa bundok ng Kalbaryo. Ito ay maging kagalingan sa kanila. Tulungan mo po ang doktor, ang mga antidote, ang mga gamot na ilalapag sa kanila. Just release your healing power. Thank you, Father God. Tinaras ka rin po, Panginoon, yung pong mga pamilya ng namatayan. Ang count po ng namatay ay 35. Lord God, i-release mo po ang comfort sa mga pamilya ng mga namatayan. And i-release mo rin po lahat ng kailangan po nila sa kanilang season naman na dumating sa kanila. Kahabagan po sila. Salamat po, Panginoon. Tinatas ko rin po, Panginoon, ang aming salamat sa recovery po ng 2 punta mula sa karamdaman ito. At pinagpapasalamat po namin yan. Hayaan niyo po sila patuloy na maging malakas at malusog, patuloy na maranasan ang sigla ng pangangatawan hanggang matapos po itong pandemic nito at sa mga susunod na mga araw pa ng kanyang buhay. Salamat po, Diyos. Itinataas ko po sila, Panginoon, sa iyo. At ang sitwasyong ito, ang buong Pilipinas, ang buong mundo, O God, itinataas po namin sila sa iyo. Itinataas ko rin po, Panginoon, ang mga churches, ang mga simbahan, O Diyos, na nag-pray at patuloy na pray. At doon sa mga hindi pa nakikisa sa prayer, sa tuwing alas 6 o anumang orasyon, hayaan niyo pong magkaisa ang buong mamamayang Pilipino, magkaisa sa pananalangin. Ang bawat grupo ng pananampalataya, ang bawat individual, lahat ay magkaisa sa pananalangin upang ang himala at ang iyong kapangyarihan ay dumaloy sa buong bansang Pilipinas at sa buong mundo. Thank you sapagkat ikaw ang aming Diyos. Alam po namin doon sa panahon na hindi namin alam at alam ang aming gagawin at hindi abot ng aming kakayanan ang sitwasyon na meron kami, nadyang kang Diyos sapagkat ikaw ay Diyos na nagkakalinga sa mga sumasampalataya sa iyo. Salamat po. Ito po ay tinataas namin sa iyo. Release your power. Ngayon pong araw na ito. Salamat po. Salamat po. Papuri po sa iyo at paralan. And we are expecting new things sa mga sitwasyon po natin ngayon. Meron kang babaguhin dahil ikaw ay Diyos na tumutulong sa mga panalangin. Hallelujah. Ito po ay dalangin namin, nataas po namin yan ang sitwasyon ng namin ngayon, ang pandemic ng COVID-19 ngayong year 2020. Ngayon po. Salamat po, Panginoon. Hindi ka po magpakailan.